Sa gitna ng mga hula at misteryo ng Biblia, ang figura ng Antikristo ay nananatiling isang paksa ng matinding mga katanungan at debate. Hindi lamang siya isang simpleng kontrabida sa isang kwento, kundi isang simbolo ng kasamaan, panlilinlang, at ang huling tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Ang video na ito ay magbibigay sa inyo ng isang malalim na pagsusuri sa konteksto ng Antikristo, batay sa mga teksto ng Biblia, mga interpretation ng mga scholar, at ang mga potensyal na epekto nito sa kanyang pagdating sa mundo. Handa na ba kayong unawain ang misteryo? Halina't samahan niyo ako sa isang paglalakbay patungo sa pagtuklas kung saan ating aalamin ang mga katangian, interpretasyon at sinasabi ng Biblia tungkol sa pagdating ng Antikristo. Ang Antikristo ay isang figura na binabanggit sa Biblia, partikular sa mga aklat ng Juan. Pero wala itong malinaw na pakahulugan o interpretasyon kung sino o ano ang Antikristo. Maraming scholar ang nagbibigay ng iba't ibang pananaw na mas magpapalawak ng mga interpretasyon. Ang kwentong ito ay nakatuon sa mga pangunahing aspeto ng Antikristo ayon sa Biblia, ang mga interpretasyon ng mga mananaliksik at ang mga posibleng kaganapan sa kanyang pagdating. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Antikristo? Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng isang malinaw at detalyadong paglalarawan sa Antikristo. Sa halip, ito ay naglalarawan sa kanya sa pamamagitan ng mga simbolo at alegorya. Ang unang sulat ni Juan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maraming Antikristo na tumutukoy sa mga taong hindi kumikilala kay Jesus bilang ang Kristo. Ang terminong Antikristo ay hindi madalas na lumilitaw sa Biblia. Ang pangunahing mga teksto na tumatalakay sa kanya ay matatagpuan sa mga sulat ni Juan. Dito, inilalarawan rin siya bilang isang manlilinlang, makapangyarihan at manlulupig ng mga Kristiyano. Ang aklat ng pahayag naman ay naglalarawan ng isang makapangyarihang pinuno na lumalaban sa Diyos at nagdudulot ng labis na takot at paghihirap sa mundo. Ang kanyang pagdating ay inaasahang sasamahan ng mga palatandaan sa langit at lupa, gaya ng mga digmaan, lindol at iba pang mga kalamidad. Ito ay magiging isang panahon ng malaking sakuna at pighati ng mga nananampalataya. Gumagamit siya ng panlilinlang at pagmamanipula upang lukuhin ang mga tao at makamit ang kanyang mga layunin. Ang Antikristo ay may kapangyarihan at autoridad, taglay niya ang pandaigdigang kapangyarihan at pamamahala sa mundo na nagbibigay daan sa kanya upang magdulot ng labis na paghihirap sa mga tao. Sinasabi rin na ang labis na galit nito sa mga tagasunod ni Kristo ang siyang dahilan ng kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang tingin ng iba ay mayroong iba't ibang interpretasyon hinggil sa Antikristo. Naniniwala ang ilan na ang Antikristo ay isang literal na individual na darating sa hinaharap at maghahari sa mundo sa loob ng maikling panahon bago ang muling pagdating ni Kristo. Para sa iba, ang Antikristo ay isang simbolo ng mga puwersang kontra sa Diyos na laging naroroon sa mundo tulad ng mga sistema ng paniniwala, mga ideolohiya o mga institusyon na lumalaban sa Diyos at sa kanyang mga prinsipyo. May mga naniniwala na ang Antikristo ay isang espiritual na entidad o isang puwersa ng kasamaan na nagtatrabaho sa likod ng mga pangyayari sa mundo. Mayroon ding mga interpretation na nagsasabing ang Antikristo ay isang kolektibong figura na kumakatawan sa isang grupo ng mga tao o isang organisasyon na nagtataguyod ng kasamaan. Ang mga scholar ay patuloy na nagdedebate tungkol sa kahulugan ng mga hula sa Biblia, tungkol sa Antikristo
na nagre-resulta sa banggaan ng iba't ibang mga pananaw at interpretasyon. Ang Biblia ay naglalarawan ng mga kaganapan na nauugnay sa pagdating ng Antikristo tulad ng pagkakaroon ng malawakang kaguluhan, digmaan at paghihirap sa mundo. Pagkakaroon ng isang pandaigdigang pamahalaan, sinasabi na magtatayo sila ng isang makapangyarihang pamahalaan na magkokontrol sa buong mundo. Pagpapatupad ng isang tanda o marka, maaaring magpatupad sila ng isang marka o sistema na kinakailangan upang makabili at makalipat sa ibang lipunan. Malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ayon sa ilang iskolar, isa sa mga palatandaan na malapit ng dumating o dumating na ang Antikristo kapag nagkaroon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano na hindi sumunod sa kanya. Ayon sa Biblia, ang pagdating ng Antikristo ay magiging isang panahon ng malaking pagpapahirap at pagsubok para sa mga mananampalataya. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging lubhang malawak na magdudulot ng takot at pagsunod sa karamihan ng mga tao. Ang ekonomiya ng mga bansa ay maaaring magkaroon ng malaking pagbabago na magdudulot ng kagutuman at kahirapan sa maraming tao. Ang mga likas na yaman ay maaaring maubos o masira. Ang mga digmaan at kaguluhan ay maaaring lumaganap sa buong mundo na magreresulta sa malawakang pagkawasak at pagkamatay. Ang kapayapaan at seguridad ay mahirap makamit. Sa kabila ng mga hula ng pagkawasak, ang Biblia ay nagbibigay din ng pag-asa. Ang pagdating ng Antikristo ay hindi ang katapusan ng lahat. Ito ay isang panahon ng pagsubok, ngunit ito rin ay isang panahon ng pagtitipon at pagpapalakas ng pananampalataya. Ang mga mananampalataya ay tatawagin upang manatili sa kanilang pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Ang pagdating ni Jesus upang talunin ang Antikristo ay isang pangunahing tema sa mga hula ng Biblia. Ito ay isang pangako ng paglaya at pagtatagumpay ng mabuti laban sa masama. Ayon sa mga iskolar, ang pagdating daw ng Antikristo ay ang magiging hudyat ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus. At ang pagtatag ng isang bagong langit at isang bagong lupa, ito raw ay isang panahon ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Ngunit sino nga ba ang tinutukoy na Antikristo? Sa totoo lang, walang tiyak na sagot sa tanong na ito. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng pangalan o detalyadong paglalarawan ng Antikristo. Ang mga kahulugan ay nag-iiba-iba depende sa pananaw ng bawat isa. Ang Antikristo ay isang komplikado at misteryosong figura sa Biblia. Ang mga interpretasyon ay nag-iiba-iba at ang mga kaganapan na nauugnay sa kanyang pagdating ay nananatiling paksa ng debate. Ang Antikristo ay isang makapangyarihang simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Bagamat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling isang misteryo, ang mga hula ng Biblia ay nagbibigay ng isang babala at isang pag-asa. Ang pag-aaral sa konteksto ng Antikristo ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiis at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang pagdating ay hindi ang katapusan, kundi isang daan patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang paghahanda sa espiritual ay ang pinakamahalagang hakbang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang mahalaga ay ang pagtuon sa ating pananampalataya kay Kristo at ang paghahanda para sa kanyang muling pagdating. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan na mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.